The only way for you to check if the Pulboronic video in test evidence, you need the original video, not only what you get online, for you to be able to authenticate it. Exactly. Corrected by my dear sis. Ano na mga eksena ngayon. So, hindi na nakapag-vlog kasi naging busy-busyhan ng aking alindog dahil may bisita tayo. Pero sige na, pag-usapan na natin ang mga inciting ng aning-aning. Okay, inciting aning-aning, unahin muna natin ang statement ng Malacanang na konting pula na lang, papunta na sa paputi na raw yung mga Lacanang na napupugaran ng mga addictus benedictos. Alam mo, talaga mga pangbangag talaga yung mga pinagsasabi ng Malacanang. Yes, totoo naman na hindi mo na kailangan actually na ikula ang Malacanang dahil puting-puti na, di ba? Puting-puti na ang kanilang mga nguso. Puting-puti na ang nguso ni Bangag dahil sa white powdery substance and pulboronic na kanyang favorite. Puti as in white powdery substance, tama. Sabi nga ni Jay Clover. Alam mo, nakakatawa, no? Tapos talagang papunta na daw sa puti, paputi. Papunta na talaga sa puti dahil pumuputi na ang mga mata ng mga tao sa gutom, pumuputi na ang mga nguso ni Bangag at ang mga kabataan dahil sa pagsisimot ng pulboron. Okay lang, mapagka, mabiga-biga. Okay, magbiga-biga ang mga aning-aning. Anyway, si Sandra Gambok nandito. Ayan. Hi ga, alright, watching from Hong Kong. Okay, anong hambalanon naton? Hambalanon ka ginto? Wala kang biga-biga. Maupod sa sang biga-biga, upod si Satanas. Gusto mo makasama si Satanas magbiga-biga? Anyway, highway. Paputi na ang mata ng mga Pilipino sa gutom, sabi ng ating mga kababayan. Alright, so alam nyo, yes, sabi ni Nova Kalinog, sana pumuti na rin yung mata nila. Kasi kaya nanggagaling yung sinabi ng ni Clarissa Taratara, yung kanilang spokes ng mga aning-aning. Kasi nga patungkol dito sa bagong political ads ni Amy Marcos na itinaas ni Inday Sara ang kanyang kamay dahil sabi itim, itama ang mga mali. Pero nakakaloka, no? Nabanggit ko na yung sinabi ko, yung point ko patungkol dyan kay Inday Sara. Sabi ko nga kung ano yung strategy niya yon. Pero ako, never again. Yes. At ang puting ahas, mga palangga, sabi ni Rainbow. So recent kahapon, nagsalita si Amy Marcos na kesyo, okay? Ayan, na kesyo, naliligaw na ng landas yung kanyang kapatid. Bago muna yung kaso-kaso nila daw kay Harry Roque tsaka sa akin, doon muna tayo sa binanggit ni Amy Marcos na, naku, sabi niya yung the same F story na napapaligiran ng masasamang espiritu yung kanyang kapatid at naliligaw ng landas, kaya itatama niya yung itim, yung mga ganyan, itatama niya yung mali. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, at the end of the day, it's your vote. Okay? Kahit sino man ang itaas ni Inday Sara, alam ko strategically, magbe-benefit sa kanyang impeachment yon. Pero my question sa inyo, ilan ba, hindi naman lahat we have to be realistic, darling, no? Hindi naman makakapasok lahat ang ating mga kandidato. Yung 12 o 10, ganyan, hindi yan lahat, hindi ako pessimistic, but I am being real. Hindi yan makakapasok. So, kumbaga, kung bibigyan nyo ng boto, okay? Kung bibigyan nyo ng boto, itong si Amy Marcos, dahil lang, political, uso naman yung political butterfly, dahil sa mga dramatization niya, at I don't know kung anong strategy alam ko yung strategy ni Inday. But sabi ko nga, anong gusto nyo ang makakapasok? Si Attorney Vic Rodriguez, number 56, o si Amy Marcos, o si Congressman Marcoleta, o kung si Jimmy Bondo, o kung sino pa yung mga ang ating mga kandidato. Tama na, sabi nga nang nag-comment kanina, never again to Marcos. Alright? Tama na, sobra na. Sabi ni Lian, I stay with Tatay, okay? Tatay PRRD's senatorial endorsement. Alright.
Aha. So, actually, yung mga nagtatanong tungkol sa Dayaan Online, matagal na namin na pinag-usapan yan ni Attorney Glenn, pero abangan niyo po ha yung interview namin ni Attorney Glenn, huwag muna kayong bumoto. Because you still have time, sasagutin niya yan dahil hindi lang nagkasundo yung aming mga schedule. Pero ako, never again to Amy Marcos. Never again, i-prioritize nyo yung inyong bobotohin what? Ang inyong ibobotong favorite na sa tingin ninyo o hindi favorite sa tingin niyo na makakatulong hindi lang kay Vice President Sara kung hindi makakatulong sa Pilipino. Kasi kung titignan mo, si Amy hindi naman siya nakakatulong sa Pilipino. Puro siya hanash, puro siya drama. Alam pala niya na naliligaw ng landas yung kanyang kapatid. 'Di ba? Alam niya na naliligaw ng landas, ay naku, nadadamay daw yung kapatid niya, napapaligiran ng mga masasamang damo, espiritu. So isa lang ang ibig sabihin niya na kapatid niya ay inutil. Ang kapatid niya hindi karapat-dapat na mamuno pa dahil alam pala niya na napapaligiran ng mga judgemon o kung ano pa man. Bakit hindi siya mag-acto? Mag-act, mag-file siya ng impeachment, mag-initiate siya, magsabi siya na ang kapatid niya ay addictus benedictus at puting-puti, puting-puti, puting t-shirt, right? Katibinag ang tinitira. Puting white, white powdery substance, puting powdery substance ang tinitira kaya ang mga kababayan natin ay pumuti na. Hindi siya sincere. Okay? Hindi lang natin pwede dahil ito ay strategically makakatulong sa impeachment ni Inday Sara. Ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas, okay? Gumawa ng batas o mag-repeal ng mga batas para sa ikabubuti ng Pilipino. Hindi lang to personal natin. Okay? Hindi lang personal natin. So, dahil nakikita natin na ito ay makakatulong, this is number games. So, I get that, darling. Naiintindihan natin yan. Pero hindi lang matanggap, ako, sabi ko nga, this is the objective, ang tawag dito, yung perspective ng isang taong hindi politiko na hindi nababayaran ng kahit 5. Alright? Kaya ako, never again, hindi kasi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na sasabihin sa aking mga palangga na okay, pagbigyan na lang natin siya kasi itinaas naman ni Inday yung kanyang kamay, ganyan-ganyan, strategically kakilala. Iba-iba tayo, pero this is my stand. Never again sa itim dahil kung totoong si Amy Marcos ay dun sa kanyang yung kanyang campaign chuba-chuchu na itatama natin ang mali. Ganyan, kailan magpatatama ang mali? Kailangan mo pa antayin ng eleksyon? Dahil eleksyon, kailangan iboto mo muna siya para itama ang mali? Kadyutahan yan. Itama niya ang mali ngayon. Isigaw niya sa buong mundo na ang kapatid niya ay addictus benedictus, sumisingot ng pulburon, pati yung kanyang sister-in-law na kidnapper, lahat sila dyan, si Satanas nakasabwat. Yaan ang kailangan ng Pilipino. Hindi natin kailangan mag-antay ng eleksyon para sabihin na, kasi makakatulong naman yan, chuchuchucho. That's BS. So every time na lang mag-eleksyon, iboto natin si Pedro, si Juan, kasi makakatulong dun sa kampanya natin. Then that is what? Vested interest, personal, not for the people. I am for the people. Okay? Kung gusto nang itama yung naliligaw niyang landas na kapatid, itama mo na ngayon. Itama mo na yung mga budhi nila, itim ang kanilang budhi. Itim dahil ninanakaw ang pera ng bayan, smuggling, polboronic, kidnapping, kawating, lahat na. So dahil, kailangan natin ng numbers, chuchu. Kailangan pagkibit balikat na lang natin, let's do support Amy. Hindi lahat makakapasok yung kandidato natin. Make up your mind, darling. Ilagay nyo yan sa utak. You have to be realistic, but not being pessimistic na kasi ganito chucho. Diba? Hindi iboto yan. Okay? Iboto nyo. May mga kandidato kasi na hindi hindi kabilang sa PDP laban na mga matitino naman. We will talk about that candidates maybe later, Ilaglag niya si Bangag, sabi ni Rex de Leon. Okay. Kung gusto niya, enough for this BS ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay naliligaw ng landas. Straightforward mo, how? Paano siya naligaw ng landas? Dahil siya ay tumitira ng pulburon, siya ay patuloy na nagdanakaw ng kaban ng bayan, patuloy na sumisingot, patuloy na sangkot sa kidnapping, patuloy sa sangkot sa pulboronic, na mahabang tayo ay nagbabakbakan sa social media, sila ay nagpapakasarap sa pera ng bayan, ninanakaw nila ang pera ninyo. So, never again sa mga Marcos. Tandaan nyo yan. And now, punta na tayo sa kanilang dramatization. Okay? Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang gobyerno ni Bangag, ng inciting. Well, narinig yun naman ng inciting to sedition doon sa polboronic video na ipinakalat ko o ipinalabas ko. Idaamin ko yan. The only defense I have is the truth. Hindi yan defamatory, yaan ay ginawa ni Bangag na suminghot siya, sumirit siya ng puting-puti.
na pulbura na parang ikinula. Okay, tingnan natin ha. Basahin lang natin dito. Okay. Ang sabi dito sa balita, right? Ang balita, okay, tingnan natin. Just in, naghahain ng reklamo ng inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay ng pulboronic video. Pinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery. Computer-related forgery? Are you kidding me? Di ba? Ito ay mga kasinungalingan palangga at pagtatanim na naman ang kaso ng mga aning-aning. Sabi ito, at unlawful utterances na pinabibigat pa ng paglabag sa cybercrime prevention. Naku, natakot naman ako sa mga naliligaw ang landas. Takot ako, di ba? Takot ang mga jutang generous, kayo ang matakot. And this is good. Okay, this is good para mailagay natin. At saka bakit NBI? Bakit hindi si Bangag ang nagreklamo? Siya yung sumisingot? Bangag, bakit hindi ikaw magreklamo? Bakit ang NBI? Ikaw ang magreklamo, gusto kitang makabakbakan sa korte, tangina ka, para makita ko actual, face-to-face, yung bunganga mong nagdinudugo na at numingiwi-ngiwi. Diba? Bangag. Bakit mo ipinapasa, kaya gusto niyong targetin ang mga vloggers, kasi ini-expose, katulad ko, ang lahat ng kabangagan mo, Bangag. Ito ay ni Marcos. Alam na alam mo na ang kapatid mo matagal nang naliligaw ng landas. Matagal nang bangag ang kapatid mo. Kung gusto mo maniwala ang Pilipino sa'yo, alam mo pala na naliligaw ang landas, aantayin mo pa ang eleksyon, iboto ka muna para itama mo ang mali. That's jutang gininang kajutahan to the highest level. Oh. Hindi raw kampo ni President spokesperson, handa daw harapin. Okay? Ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang kasong inciting to sedition na isinampas sa kanya ng NBI. Sabi ni spokesperson Harry Roque, we welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the Pulveron video. We see this as a good opportunity for President Bangag Jr. to once and for all personally disprove in court of law. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang nakakaloka sa mga ngag ba? Meron kasi dito okay? Recommendations for prosecution, Claire L. Contreras. L as in libog. Libog ng mga bangag. Sino si L? So definitely, yung sinasabi nilang kakasuhan nun, hindi ako yun. Kasi Claire L. Contreras. Di ba? Mga syungabels talaga itong mga ito. Pero ganun pa man, mga kababayan kong mga pinapalangga. Okay, ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Pulboron, ay si Bangag Pulboron, ito po ay hindi inciting to sedition. Dahil ito ay may katotohanan, okay? Ito ay, ulitin ko, authenticated po dito yon sa California. Ito na ang pinaka-aantay kong moment of truth. Sinasabi nila, di ba, na pinaano daw nila, pinatest nila sa India, kung ano-anong mga, what they call it, yung mga, edi, bring it on. Do you think natatakot si palangga ninyo? Dito sa mga paninindak nila, ito po, ulit-ulitin natin, paninindak, intimidation, sila dapat nakasuhan sa ginagawa nilang pag-forge ng mga faking address, pag-fabricate, pag-fraud ng faking address dyan sa Pilipinas, enable for this bangag to file a case against me. Dyan pa lang, pag-abuso na sa judicial process ng Pilipinas na nagawa sila ng faking address, yung favorite ni Lisa Tanas, na ilagay, gamiting address ko ay nandyan sa Pasig. Yung number 1962 na pinapuntahan natin sa palangga nating mga volunteer dyan. Remember that? Okay? Yan pa lang ang paggamit nila ng address ng may address, fraud yan. Sila dapat ang kasuhan, hindi ako. Kaya ginawa nila, nag-invento sila ng address, mga kababayan, para maisakatuparan nila yung kanilang fabricated crime. Kasi hindi ka masiservan, hindi naman ako naservan ng mga notice, ng mga subpoena, kung ano pa, ng mga kaso-kasong ito, dahil nga ang address ko ay nasa Amerika. So, ang ginawa nila para maput on the record nila dyan sa Korte Suprema, sa Bureau, sa ano tawag dito, sa Kamkrami, sa lahat ng sangay ng gobyerno, kailangan nila mag-invento ng address o gumawa ng mga peking address para maitanggapin ng prosecutor. Kaya itong mga gunggong na ito, yan ang mga bangag. Yan. At habang sila ay nagkakamali sa kanilang mga kagaguhan, ako na ay puntos naman ito sa akin para magamit ko sa mga kaso na binabato nila sa akin at hindi ko uurungan ang mga buwakan ng inang na mga kaso na ito, pero kasi sa kasong final nila si Claire L. Contreras,
hindi po ako si Claire L. Contreras. Baka yung isang Claire L. Claire Libog. 'Di ba? So yun mga kababayan. Ngayon, gusto ko lang sabihin, ulitin ko po sa kapapasok pa lang, hindi maglalakas ng loob si Maharlika na magsabi na ito'y authenticated, ang forensic, kung ito'y galing sa what? Dito sa forensic expert. At dito natin babakbakan, okay? Hindi ko to pwedeng i-share, hindi ko pwedeng bigyan ng what you call it? Ng weapon ang mga bangag, di ba? Sabi, i-share mo nga. Julul, okay? Gumastos kayo. Magpa-authenticate din kayo ng sarili ninyo to counter this. Alright? Ayan, audio analysis, video analysis, GOP structure, and frame analysis. Ayan, yan naman yan. Yung mga may alam dito sa forensic, alam nyo yan. You know, so mahaba ito mga kababayan. Ayan, do you think si Maharlika gagawa ng mga ganyan? May alam ba ako sa ganyan? Gumawa nga ako ng group na The Hague Updates na akala ko kami dalawa lang nito palangga ako makakakita. By the way, mag-leave the group na kayo doon sa The Hague Updates. Ako po yun, pero hindi yun intention para, para kung ano man. Nag-try out lang kami for whatever reason itong palangga ako. Akala ko kami dalawa lang makakakita. Ang daming nag-friends, libo-libo, ay nag-join sa group. So, do you think ang lola ninyo? Well, hindi ko na kailangan mag-i-depend ang sarili ko dito sa inyo. Sa korte na lang tayo magdepensahan, ha? Para mapakita natin mismo sa mga hurado kung paano ngumingiwik ang iyong musong puting-puti ng white powdery substance, mga kababayan. So itong entropy analysis na ito, pinakita na natin sa inyo many times, at ito nga permado nga ito, mga kababayan, at ang conclusion dito, basahin ko ulit, after, ayan, paano, ito daw ay, ang sabi nila, ito daw ay minanupula ko, computer chubu-chuchu. Hindi po ganun si Palangganyo Maharlika na what? Magmamanipulate ako para magpakyut sa inyo. Hindi ako nga, katulad ng mga bangag. Okay, ang sabi dyan, okay, figure 4. Dyan sa picture na yan, figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appeared in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. It has not been AI reprocessed. Conclusion: after conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Ayun, yun mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ayan, gagawa na naman sila ng pananakot, pero syempre matatakot ang ating palangga.